bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito. Narinig niyo ba yun, mga kababayan? Napakamatapang na pahayag mula kay Manila 6th District Representative at nagpapakilalang pastor o obispo Benny Abante. Ginamit ang opisyal na oras ng pamahalaan para sabihing nagagalit daw ang Diyos, kaya bumabaha sa Luzon at pilit na idinadamay ang Vice Presidente sa usapin. At bilang mga mamayang nag-iisip at nagbabayad ng buwis, kailangan nating tanungin, mga kababayan, ito ba ay tunay na malasakit o isang desperadong paraan ng pamumulitika at panlilinlang? Ngayong araw, hihimayin natin ang mga salitang binitawan mo, Abante. Gagamitin natin ang purong katotohanan ng batas at ang malalim na konteksto ng Biblia para patunayan kung paano mo binaluktot ang parehong aspeto para lang sa isang political na agenda. Humarap tayo sa katotohanan ng batas, Abante. Mambabatas ka sa Kongreso. Kaya lalong walang dahilan para magkunwari kang hindi mo alam ang operational mandate ng mga ahensya. Under our administrative code at mga umiiral na batas sa Pilipinas, ang pagpaplano, pagpapatupad, at pangangasiwa sa mga proyektong pangbaha o flood control infrastructure tulad ng mga dike, drainage systems, ay eksklusibong mandato ng DPWH o yung tinatawag nating Department of Public Works and Highways at ang kanilang local government units. Tama? So ang DPWH, mga kabayan, ay isang linyang ahensya na direktang nag-uulat sa ehekutibo sa ilalim ng Pangulo ng Pilipinas, hindi sa ilalim ng pangalawang Pangulo. Ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo o OVP, mga kababayan, ay walang operational control o pondo para magpatakbo ng malawakang infrastructure engineering sa bansa. Ang pilit na paghahanap at pag-ugnay kay VP Sara Duterte sa tuwing uulan at babaha ay isang malinaw na pagtatangka na lituhin ang publiko. Ginagawa mo ba ito para pagtakpan ang pananagutan ng mga ahensya ng gobyerno na may direktang tungkulin sa disaster prevention? Abante? Kung seryoso ka sa batas, ituon mo ang iyong mga tanong sa mga opisyal na may hawak ng mandato, hindi sa taong pilit mong ginigipit sa politika. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pondo. Dahil binanggit mo ang tungkol sa milyon-milyong buwis ng mga Pilipino. Sino ba ang may hawak ng power of the purse sa ilalim ng Article 6 ng ating saligang batas? Tinatanong kita, sino? Ang Kongreso. 'Di ba? Abante? Ang Kongreso. Kayo sa mababang kapulungan ang may sulong kapangyarihan mag-akda at mag-aproba ng pambansang budget o ang General Appropriations Act. 'Di ba? Taon-taon, daan-daang bilyong piso ang ipinapasa ninyong pondo para sa flood control mitigation ng bansa. Kung sa kabila ng dambuhalang budget na inaprubahan ninyo, ay lubog pa rin sa baha ang Luzon. Kayo sa Kongreso, ang may pangunahing pananagutan na magsagawa ng seryosong legislative oversight o investigasyon kung saan paano ginastos ang pera ng bayan. So, bakit sa halip na busisiin mo ang mga kasamahan mo sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon na siyang nagpapatakbo sa bilyon-bilyong flood control budget, ay mas pinili mong humarap sa media para ibaling ang sisi sa OVP? Ang paggamit sa baha bilang sandata sa politika ay malinaw na pag-iwas sa inyong sariling tungkulin bilang mambabatas na mag-audit sa pampublikong pondo. At higit sa lahat, dinala mo ito sa usaping espiritual. Kaya, pastor ka, di ba? Pastor ka. Sabi mo,
at quote mo, bumabaha na, nagagalit na ang Diyos. At bilang isang pastor, napaka-irresponsableng gamitin ang pangalan ng Panginoon para manakot at gumawa ng pampulitikang akusasyon. Susuriin natin ang salita ng Diyos na mukhang nakalimutan mong basahin, pastor. Ano ba ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 45? Abante. It states there, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain to the righteous and the unrighteous. Sa tamang teolohiya, ang ulan at mga natural na kaganapan ay bahagi ng takbo ng kalikasan na nararanasan ng lahat ng nilalang ng walang pinipiling panig sa politika. Ang pag-aangkin na alam mo ang kaisipan ng Diyos para lang iugnay ang baha sa nagaganap na impeachment trial ay isang malaking theological na pagkakamali. Ginagamit mo ang pulpito para maghasik ng pampulitikang propaganda sa halip na magbigay ng espiritual na gabay sa mga nasalanta. At paalala lang din sa mga leader ng relihiyon na nagsasalita para sa sariling interes. Ayon sa Jeremiah chapter 14 verse 14. Ano ang sabi doon? Pastor, abante. Anong sabi doon? Then the Lord said to me, The prophets are prophesying lies in my name. I have not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false visions, divinations, worthlessness, and the delusions of their own minds. Anong ibig sabihin yan, abante? Pastor, anong ibig sabihin yan? Malinaw ang hatol ng Biblia, abante. Kapag ginamit mo ang pangalan ng Diyos para sa sarili mong ilusyon at pampulitikang naratibo, hindi ang Diyos ang nagsasalita sa iyo, kundi ang sarili mong interes. Ang tunay na pastor ay nagtatanggol sa katotohanan at katarungan. Hindi nag-iimbento ng mga theological na pananakot para lang mapaburan ang isang kampo. Kaya, ang hamon natin sa taong bayan, huwag tayong magpaloko sa mga murang script at pampulitikang diversion. Harapin natin ang totoong solusyon sa baha sa pamamagitan ng paghingi ng pananagutan sa mga ehensyang may hawak ng budget at mandato. Hindi sa pamamagitan ng pagbuhat ng mga political na demolition job. 'Di ba? Ang mamamayang Pilipino ay matalino. Alam natin yan, matalino at marunong tumingin sa katotohanan. Tsaka, alam mo, abante, bilang pastor, baka nakakalimutan mo rin ang pangatlong utos ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 7. Anong sabi dun? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Akala ng marami, ang paggamit sa pangalan ng Diyos in vain ay sa pagmumura lang. Pero, sa totoong kahulugan ng Biblia, mga kababayan, ang pinakamalalang paglabag dito ay kapag ginamit mo ang pangalan at otoridad ng Diyos para magsinungaling, magmanipula, at isulong ang sarili mong political na agenda. Abante, noong sinabi mong nagagalit ang Diyos kaya bumabaha para lang i-attack si VP Sara, ginamit mo ang Panginoon bilang kasangkapan sa maruming propaganda. Ginamit mo ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Huwag mong imanipula ang pananampalataya ng mga Pilipino para lang sa interes ng mga amo mo sa politika. Mga kababayan, ang malinaw na katotohanan ay ang baha ay issue ng infrastruktura, urban planning, or bilyon-bilyong pondo na dapat binabantayan ng Kongreso. Huwag nating payagan na gamitin ang Biblia at ang pangalan ng Diyos para pagtakpan ang mga pagkukulang sa pamamahala. Ang mamamayang Pilipino ay mulat na. Nakikita ang katotohanan at hindi na basta-basta madadala sa mga pampulitikang palabas. So, abante, hanggang dito na lang muna ha. Pero sa mga kapwa ko Pilipino, manindigan tayo sa kung ano ang tama at ayon sa batas. Maraming salamat at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.